Magandang umaga po sa lahat ng mga kababayan ko na lumalaban para sa karapatan at kaginawaan ng mga bayan. Ikinararangal ko po kayo, mga kababayan at mga kapatid, mga kapwa ko Pilipino na tunay talagang Pilipino. Nakikita ko kasi minsan sinisigawan nyo yung mga pulis na bakit nyo sumali na kayo sa amin, kasi bakit nyo prinoprotektahan yung mga magnanakaw. Alam nyo mga kababayan, alam na ng mga pulis yan na mali na yung kanilang ginagawa, mali na yung kanilang sinusuportahan. Ang pagpupulis kasi hindi naman yan, kaya siya nagpulis para protektahan tayo eh. Tanungin mo ngayong bata, anong pangarap mo paglaki mo? Gusto ko pong maging pulis. Ano bang, bakit gusto mo maging pulis? Kasi po, gusto ko pong huliin ng mga kriminal at mga magnanakaw. Yung binabanggit niya doon, yung kriminal na mahihirap. Yung magnanakaw na mahihirap. Yun yung huhulihin niya lang. Kasi nga, sa totoo lang naman talaga, mga kababayan, ang batas, ginawa lang yan para sa atin. Ginawa lang yan para sa atin na mga mahihirap, para sa atin na mahihina. Ginawa lang yan para tayo ay supilin. Hindi ko sinasabing hindi ipatupad ang batas. Pero, sa atin lang yan. Kasi, sa totoo lang mga kababayan, hindi naman natin pwedeng utosan ang pulis eh. Pwede tayo magreklamo, pero hindi natin sila pwedeng utosan. Kapag ang isang tao naging pulis na, hindi na niya hawak ang kanyang buhay. Kapag pagising niya ng umaga o panggabi man siya, paglabas niya ng bahay niya, wala na siyang karapatan sa buhay niya. Nauunawaan niyo ba ako? Kasi pag nandoon na siya sa kanyang posisyon, sa kanyang presinto, ano ang maririnig mo? Yes, sir. Yes, sir. Kung anong inutos sa kanya ng kanyang leader, ng mataas sa kanya, yun ang susundin niya. Kapag sumuway siya, anong gagawin sa kanya? Pag-iinitan siya. Gagawan siya ng paraan para maalis sa pwestong do, o di kaya gagawan siya ng paraan para magkakaso at matanggal sa serbisyo. For example, ikaw ay SPO1. Mataas ay yung SPO2, di ba? Kapag kinalaban mong SPO2, may paglalagyan ka. SPO2, official mo na yun. Abay, mayroon pang SPO3. Yung SPO3 may SPO4. O yung SPO4 gusto niyang gumawa ng tama, mayroon siyang tenyente. Yung tenyente niya kurap, siraulo. Ngayon kakalabanin niya yon. Anong gagawin ng opisyal niya? Gagawan siya ng kasalanan para siya ay maalis sa posisyon o di kaya matanggal sa serbisyo. Ganon sa ating pamahalaan, sa ating mga kapulisan. Minsan di natin masisisi yung mga nandyan sa humaharang sa atin, humaharang sa inyo sa rally. Kahit sigaw-sigawan nyo yan, kahit alam na nila na mali yung kanilang ginagawa, hindi pa rin sila aalis sa kanilang pinaninindigan dahil sila ay nangarap na maging pulis at yun ang gusto nilang trabaho. Marami dyan ang gusto niya maging pulis dahil gusto niyang humawak ng baril. Marami dyan gusto niya maging pulis dahil gusto niyang yung yun na maging trabaho niya, yun lang. Yung iba naman gusto maging pulis dahil gusto maglingkod sa bayan.
Pero hindi niya naunawaan kung anong bayan ang pinaglilingkuran niya. Basta alam niya, gusto niya maglingkod sa bayan. Ang gusto niya, maging pulis, gusto niya maglingkod sa bayan. Ngayon, mali ang pinaglilingkuran niya dahil yun ang sinabi, paglilingkuran ko ang aking bayan. Ang pagkakaalam niya, yung bayan, yung mga politiko, yung mga opisyal, yung mga namumuno sa kanila, yun ang pagkakaalam lang niya, yun ang bayan. Hindi niya alam na ang bayan ang taong bayan. Sisigawan niyo sila, sumama na kayo sa amin. O sige, sasama yung mga pulis na yan sa rally at hindi kasama yung kanilang opisyal. Anong gagawin sa kanila? Para hindi sila pamarisan ng ibang pulis na mababa, ang gagawin sa kanila, kakasuhan. Papatawan ng mga iba't ibang kaso para hindi sila pamarisan ng ibang pulis. Sasabihin nag-rebellion sila sa gobyerno. Ngayon ba, yung mga pulis na yan na nakasuhan, kaya bang samahan sila hanggang sa huli sa kanilang laban para hindi sila matanggal sa serbisyo? Pinangarap nila maging pulis eh. Ngayon, dahil sa pagsama sa mamamayan, anong gagawin sa kanila ng kanilang mga opisyal o gobyerno? Kakasuhan sila ng patong-patong na kaso. Pakasuhan sila. Ngayon, dahil sila ay mabababa lang, mga SPO1, SPO2, ano ngayon ang maitutulong ng taong bayan? Handa ba silang samahan sa kanilang kaso at para hindi sila matanggal, maibalik sila sa serbisyo? Yun din ang iniisip ng mga pulis na yan. 4 na taon silang nag-aral ng criminology para sila maging pulis. Dahil yun ang pangarap nila. Pangarap lang nila yun, hindi yung pangarap para makatulong sa atin. Dahil ang pangarap na yan, pagkatapos niyan, susunod na sila sa opisyal nila. Yun din ang iniisip nila. Aba, pinangarap ko maging pulis. Tapos sisirain ko lang sa pagsama sa rally. Hindi naman po pwede ako, gusto ko na. Ako isang pulis, naunawaan ko kayo. Sasali na ako. Iyong kasama ko hindi. Kailangan magkaisa rin sila ng damdamin na sila sumama sa atin, sa mga ralilista. Hindi ako ralilista. Nasasabi ko lang yan kasi nagkakamali lang ako. Hindi naman ako sumasama sa rally. Nakikita ko lang, aktibo ako sa Facebook at saka sa YouTube. Ngayon, pag sumama yung mga pulis na yan, sino nang kakampi? Mamamayan. Pagka sila ba nakasuhan? Hanggang sa huli ba? Sasamahan nyo sila sa kanilang laban para maibalik sila sa serbisyo. Oo, sige, maibalik man sila sa serbisyo. Pag-iinitan na sila ng pag-iinitan. Unang-una, hindi na sila mapro-promote. Hindi na sila mapro-promote. Kasi pag-iinitan na sila eh. Mayroon silang damdaming makabayan eh. Kaya sila sumama sa mga ralilista kasi mayroon silang damdaming makabayan. Yun ang ayaw na ayaw ng mga politiko, yung damdaming makabayan. Ang gusto ng mga politiko, mga pulis, damdaming makawalang hiya. Kahit anong sigaw nyo dyan na sumali na kayo sa amin, hindi talaga sasali yan.
Unang-una, pangarap nila maging pulis. Yun ang pangarap nila. Yun gusto nilang trabaho. Gusto nilang baril ang hawak nila. Mahilig sila sa baril. Gusto nila, kinatatakutan sila dahil pulis sila. Yun lang naman ang dahilan eh. Huhuli sila ng kriminal galing sa mahihirap. Paano nila huhulihin ang congressman? Paano nila huhulihin ang senador? Ikaw ay SPO1, SPO2 ka lang. Mag-isip-isip nga kayo. Hayaan nyo na silang gawin ang trabaho nila. Gawin nyo ang trabaho natin bilang mga api. Kasi kahit anong gawin natin, hindi kakampi sa atin ng mga pulis. Pag kumampi naman sa atin ang mga ang mga opisyal, anong tawag ng gobyerno doon? Kudita. Pag sinabing kudita, ano yon? Pinangunahan ng militar o pulis ang tagumpay natin. Ano mangyayari? Mag-uupo na naman sila ng panibagong pinuno na bulok na naman. Huwag nyo nang ubusin ang busis nyo sa pagsigaw na sa mga pulis na mabababa. Kasi hindi nila ibibigay yung kanilang pangarap dahil lang sa atin. Hindi ko sinasabing wala silang mga prinsipyo. Dahil bata pa lang sila, yun ang pangarap nila. Hindi ka pwedeng sumuway sa opisyal. Pag sumuway ka, katakot-takot na kaso ang aabutin mo. Pwede ka matanggal sa serbisyo o pwede ka ring makulong. Bakit SPO1 ba? Pwedeng hulihin yung yung opisyal, yung congressman. Wala tayong pag-asa sa kanila. Once na ang isang tao, kahit mahirap yan, napasok na sa gobyerno o lalo na sa pulis, hindi na natin kakampi ang mga yan. Sila'y kaaway na ng nasa laylayan. Kahit pa nila alam nila na mali na yung kanilang pagsuporta at ginagawa, kaaway pa rin natin sila. Mga sir, hindi ko po kayo inuhusgahan. Alam ko ilang taong kayo nag-aral dahil yun ang gusto nyo maging trabaho. Pero hindi yun ang sinumpaan yung tungkulin, hindi para protektahan kami. Oo, ipapatupad nyo ang batas sa aming mahihirap. Pero pagdating sa mayayaman, napakahirap ipatupad ang batas. Lalo na kung ang inyong mga opisyal ay nalalagyan, ang inyong mga opisyal ay mga kurap, wala talaga kayong magagawa. Kapag kayo ay kumontra, katakot-takot na kaso ang aabutin nyo. Kaya ako, nag-vlog lang ako kasi naririnig ko, huwag kayo kumampi dyan sa mga magnanakaw. Wala kayong magagawa. Wala talaga kayong magagawa. Pero kung handa nyo talagang bitawan, ito lang, kung handa nyo talagang bitawan ang inyong propesyon, ang inyong pagiging pulis. Kasi once na kumampi ka sa taong bayan, katakot-takot na kaso ang aabutin nyo para hindi kayo pamarisa ng ibang pulis. Kasi kung pababayaan lang kayo ng kampo ni Satanas na mga nasa gobyerno, tutularan kayo ng ibang pulis sa totoo lang. Kaya yun lang. Yun, naiintindihan ko kayo doon. Pero sana naman mag-isip-isip kayo.
ang pinakatamang gagawin nyo ay kumampi sa taong bayan. Kasi ang taong bayan, yun ang hawak ng Panginoon. Yung inyong kinakampihan, hindi man lahat ng taong bayan ay sa Diyos, pero marami dyan ang kinasihan ng Panginoon na talagang Kanya. Nasa taong bayan yung kaligtasan, wala sa mga politiko. Kaya, mga sir, saludo po ako sa inyo. Pero, sana mag-isip-isip kayo. Alam kong ilang taon yung pinag-aralan, nag-board exam pa kayo. Alam ko, pag kumampi talaga kayo sa taong bayan, hindi naman pwedeng ikaw magdesisyon. Kakampi ka sa taong bayan, kawawa ka. Kailangan lahat kayo. Ganon din ang taong bayan. Dapat ang taong bayan din magkaisa para protektahan ang ating bansa at ang kalikasan. Sirang-sira na ang kalikasan natin dahil sa mga nakaupo na pinababayaan lang para sirain ang ating kalikasan. Ang mga kabundukan natin pinapatag, ginagawang subdivision. Paano na lang pag nagkaroon ng mga baha? Saan na lang tatakbo ang tao? Di naubos na tayo. Kaya mga sir, saludo pa rin ako sa inyo. Alam ko, sumusunod lang kayo sa mga opisyal na pag opisyal na ang isang pulis, hindi na yan kakampi ng tao. Pag may hawak ka ng tao, ibig sabihin, nangungurap ka na rin. Kasama ka na doon sa mga congressman at senador. Yun lamang po. Sana naman po, kahit hindi ako sikat na vlogger, suportahan nyo naman po ako. Manood naman po kayo. May makukuha kayong aral kahit hindi ako sikat. Kahit sa mga kasamahan kong mga manininda. Panoorin nyo naman. Kahit ang pagkakakilala nyo sa akin ganito lang, may makukuha kayong aral sa akin. Alam ko kayo nga hindi nga kayo naglalike, kasi si Jasper lang to eh. Di kayo naglalike, di kayo nagsishare, di nga kayo nanonood eh. Pero panoorin nyo naman. Please.